Hello Katden fans! Nilike ni Alden ha ang post pala ni Mami Min doon sa kanyang post kahapon. Kaya Lexin mga kasunders na nanalo or sumayaw sila sa isang dance competition mga kasambreros. So ang pangalan ng kanilang dance group ay Sayawata mga kasambreros, no? And nakakatawa, ito yung sasabi natin na hindi ibig sabihin na hindi sila nakikita publicly. Kung hindi sila nakikita magkasama or yun nga mga kasambreros, no? Hindi ibig sabihin nun ay wala na silang connection or hindi na sila nag-uusap or hindi na sila okay mga kasambreros. So kasi ang mga tao lang ay nag-over-speculate na kesyo hindi na nakikita or wala nang public appearances ay may issue na agad, no? Or galit-galit na sila mga kasambreros. So hindi po ganun, especially si Sir Alden talagang he is expert, no? Sa pag-keep ng relationships mga kasambreros. Expert si Sir Alden sa pagpapag-develop ba ng relationships, especially sa mga taong naging parte at close sa kanyang buhay mga kasambreros. So natutuwa ako dito. Hindi ko kasi limited yung kasi diba 2,000 plus likes yung andun sa Instagram post ni Mami Min. Tapos yung nailalabas lang sa akin dito 81. So pero ito ay confirm po ng ating isang masugid na taga-subaybay na si Ma'am Julie de la Cruz mga kasambreros, no? Sabi niya dito, nilike po ni Alden Kasombrerong din. Sabi niya gano'n. Tinanong ko siya, yung alin po Kasombrerong Jules? Sabi niya, yung dance competition ni Lexin na pinost ni Mami Min. So yun, no? Sobrang nakakatuwa at nakaka-good vibes na nakaka-good news ito mga kasambreros, na kung saan ay confirm na wala na talaga, parang wala namang reason no, na magkagalit sila mga kasambreros, at saka wala namang dahilan para kumapang magalit si Sir Alden kay Mami Min or si Mami Min kay Alden, kasi nga pareho silang mabait. Pareho si Alden ba naman sobrang bait at sobrang generous. So paano ka magagalit sa kanya mga kasambreros? So sadyang busy lang talaga sila sa kani-kaniyang mga daily agenda at projects mga kasambreros, knowing si Mami Min ay businesswoman, manager pa siya ni Ma'am Catherine, no? Marami rin siyang mga ginagawa sa buhay mga kasambreros. So especially, no, yung pag-follow sa kanilang mga kontrata, no, ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So yun po. And then ito, so good news ito, no? And then ito, nakakatawa kasi si Sir Alden at saka si Heath Hornales na sikat ngayon na nasa PBB mga kasambreros ay close din pala sila, no? Kasama din si Will Ashley, of course. So si Heath Hornales ay anak din po ng dating artista, action star or actually parang martial artist siya, no? Si Mark Hornales yata yon. So nakakatuwa kasi ilang tangkad din pala ng batang ito, no? Mga 5'9", 5'8" ang height nito. So yun, talagang iniidolo nila or nahangaan ni Sir Alden mga kasambreros. So paglabas nito, ito actually sa PBB nung nakaraan, nakita ko sa video clip, dumaan sa aking newsfeed, ay parang si Marco Masa at saka siya yung dalawang pinagpilian kung sino yung mai-evict, no, or matatanggal sa bahay ni Kuya. Pero nag-expect na siya. Grabe ang heart din ng batang to, kasi sabi niya sa confession, in-expect na niya siya yung matatanggal. Parang inaantay niya na lang tawagin yung pangalan niya na siya yung mai-evict. Pero yun, nagulat talaga siya na si Marco Masa yung na-evict mga kasambreros, kasi mas gusto niya sanang si Marco yung manatili sa bahay ni Kuya. Kasi marami pinagdadaanan si Marco, may special child siya na kuya. Tapos grabe pala, no, bata pa siya ay talagang nagtrabaho na. Kasi itong si Marco Masa, may share ko lang, siya, child star, kumbaga pa sa murang edad naging artista na siya. So parang hindi niya na-enjoy yung pagkabata, yung socialization, tapos yung kanyang pastime, yung libangan niya na lang ay maglaro ng video games mga kasambreros si Marco Masa. So gamer si Marco Masa mga kasambreros. So yun, i-share ko lang mga kasambreros, kasi si Heath at saka si Alden ay close din pala mga kasambreros.
And then ito, next item natin mga kasembreros. So ito ay post ng isang fan mga kasembreros na 3 hours ago. Spotted pala si Sir Alden, no? Sabi dito ni Melanie Medrano Madela sa Araneta. Sabi niya sa Araneta City sila. Yung nag-aabang lang naman ako ng Grab, akalain ko ba dito pa tayo magtatagpo at ikaw pa nakapansin talaga. Ikaw pa nag-ask. Okay. Attorney ito yata mga kasembreros eh. Ikaw pa, siya pa yung unang nagpumansin mga kasembreros sa kanyang attorney na tagahanga. No, sabi niya, ikaw pa talaga una nakapansin. Ikaw pa nakapansin talaga. Ikaw pa ang nag-ask, ano ginagawa ko dito? No vote. So sabi niya ganun. Kaya sabi ko, party kasi ng SB. Anong SB? No? Chika pa sana tayo ng a bit longer kaso dumadami ang umaaligid para sa pa-picture. Kaya buti na lang dumaan si Obing Marks nakapagpa-picture ulit. I'm sure maganda yun, haha. Kesa sa NLP sa basag kong iPhone, hahaha. Wow, sobrang na-miss talaga kita, Alden. Yes, promise ko I will be at your concert. Sobrang bait at pogi mo pa din. Nakakatuwa kasi di mo pa din ako limot. Daig ko pa nanalo ng grand prize. Kaya thank you sa kotang mga selfie. So grabe, no? Talagang parehas sila ni Ma'am Catherine. Meron silang hindi naman photographic memory pero hindi sila nakakalimot once na nakasalamuhan nila yung tao ng matagal. Naalala ko dati si Sir Johnny yata yun or yung ibang mga basta nasa ibang bansa sila noon tapos parang una silang nagkaroon ng press con doon sa Dubai yata yon. Tapos nang bumalik sila ng Hello Love Again, si Ma'am Catherine pa yung parang papaunang nag-approach na hindi ka nakakalimutan. And si Alden din pala mga kasembreros, no? Ganun din pala siya mga kasembreros, si Alden pala yung pinupunto. Pero may narinig din akong kwento, no, about kay Ma'am Catherine na gano'n, no, hindi siya nakakalimot. Talagang pareho sila ng ugali ni Sir Alden mga kasembreros. So parang attorney ito no, si Mariel, something like that mga kasembreros, no. And then sobrang cute lang si Melanie pala, no, si attorney Melanie if I'm not mistaken mga kasembreros. So yun, talagang andito rin sila Laysam and si Mama Ten, of course, no. And then ito, next item natin mga kasembreros. Si Sir Alden, na-feature din pala siya sa no, sa Cornerstone. Hindi ko lang kung ang Cornerstone at saka Viva na agency ni Sir Alden nga mga kasembreros ay parang related, no? Hindi ko lang sure. Pero sabi dito ay 13 hours ago, pinost ito ng Cornerstone Entertainment na yun nga kasama nagpa-block screening si Sir Alden sa Meet Greet by mga kasembreros. Sabi sa caption ay Piolo Pascual alongside his castmates was present at a block screening of Meet Greet and Buy held by Alden Richards. So yun nga, tapos yung picture. So medyo na late yung post ng Cornerstone Entertainment pero carry lang mga kasembreros. And then ito, may isa pa lang dun sa Rexona. May isang wala ko sa record nito Kakapost lang kagabi ng fan na present nga doon sa Rexona 10-miler series ng ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So dito ay yung may medal na siya na naka-white na yung kanyang damit, mga kasembreros. And then dito ay of course no, naghiyawan, tinawag siya ng fans mga kasembreros. So palabas na siya dito sa tent or parang sa tent na kung saan ay parang nagbihis yata si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos grabe yung mga security. Grabe. Parang daig niya pa yung mayora mga kasembreros, no? Sa security mga kasembreros. So of course Phenomenal Box Office Cinema Queen yan. So ito yung time na 2-minute video ito. Sa harap na sila ng parking doon sa University of the Philippines mga kasembreros. So grabe. Talagang para siyang parang bulaklak na dinadapuan ng mga bubuyog mga kasembreros. So ito na yung papunta si Ma'am Catherine sa
area na kung saan ay parang mag-start na sila mga kasembreros ng pagtakbo. So, sa starting line. So, grabe yung cheer ng mga tao. Grabe yung mga sikya, no? May blue, may black yung damit, may mga nakatattoo pa dito, and so on, mga kasembreros. So, hanggang doon sa tent niya, nakasama yung kanyang ate at si Coach Mauro Lumba, mga kasembreros. At saka si Bong Gonzales, no, ng kanyang best friend. So, ito yung parang longer version at saka complete version nung kanyang pagtakbo sa Rexona, mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Donna Milan Dicho ay na-post yung brown outfits ni Ma'am Catherine. So, isa actually ito sa mga color codings ng Catherine, yung brown, mga kasembreros. So, Miss Catherine Bernardo, gorgeous and elegance in her brown dresses. So, yung pinaka-recent dito at pinaka-bago, itong kanyang brown outfit sa IV Clinic na kung saan ay bumisita siya sa Parcal na sa Parañaque, mga kasembreros, na bagong branch ng IV Clinic, mga kasembreros. So, yung iba dito ay sa PGT or Pilipinas Got Talent pa siya dati, mga kasembreros, na mga outfits ni Reyna ng Taquilla, no? Queen of Taquilla, yung kanyang brown outfit sa Pilipinas Got Talent na kung saan siya nga ay naging judge, mga kasembreros. And then ito, so maliban sa Star Magic, maliban sa The Filipino Channel, yung mismong ABS-CBN ay kasi diba may ABS-CBN News, may ABS-CBN Entertainment, may Star Cinema, so iba-iba yung parang branches ng pero alam ko parang Star Cinema din itong ABS-CBN Film Productions. Meron na kasi silang PR, something like that. So ABS-CBN PR. So ito yata ito, mga kasembreros, no, na kung saan ay binati rin nila 8 hours ago ang Catherine, no, sa kanilang King and Queen Taquilla na award, mga kasembreros, sa 41st MPC Star Awards for Movies. So sabi dito ng ABS-CBN Film Productions Incorporated, tinag nila dito si Sir Alden at saka si Ma'am Kath, of course, no. Sabi dito ay, congratulations Catherine Bernardo and Alden Richards for winning Taquilla King and Queen for Hello Love Again at the 2025 MPC Star Awards for Movies. So yun, tapos yung picture nina King and Queen ng Taquilla, no, of course. And then ito, si Sir Alden may hawak siya dito na cake, happy morning, 1 month to go na lang. So nga, no, hindi 1 month, to 11 days to go, no, 11 days to go, birthday niya pala. So 1 month to go, birthday na ni Sir Alden. Pero yung kanyang fan meet ay 11 days to go, mga kasembreros. So, happy morning, 1 month to go na lang, birthday mo na, no? Sir Alden, January 2, 1992. So, ang daming 2, no? Tayo rin po ay tatanda na naman ng isang taon. Dati pag bata tayo, gusto natin mag-birthday, lumaki. Ngayong matanda na tayo, parang ayaw natin mag-birthday na. So, parang baliktad. Pero itong picture na ito, na may cake nga siya, he was 29 years old at that time, ay throwback, no? Ang laki ng kanyang cake, mga kasembreros. So, dito, nakaupo siya dito, tapos parang tipong ibablow na niya yung candle, mga kasembreros. So, ang cute lang dito ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, no? And then ito, so okay, sige. So ito muna. Sige, ito muna. Sorry po, si Tokayo ay parang isasama ko na dito, mga kasembreros, no? Si Tokayo Dinestrillo was honored as a Star of the Night. So parang dalawang recognition yata si dito, yung Green Bones, ang daming awards ng Green Bones, mga kasembreros, no? Dun sa PMPC Star Awards for Movies. Tapos kasama dito, of course, ang Hello Love Again na mga trophies, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, si Lexin at saka si Baby Kyo na, mga kasembreros, no?
ay sobrang cute dito sa parang kumakanta siya, tapos si Ma'am Lexine naman, si Ate Lexine mga kasembreros ay buhat-buhat niya si Baby Kiona, no, na kanyang kapatid. So ang bilis ng panahon, no, talagang si Lexine, no, dalaginding na, tapos si Baby Kiona naman ay after 5 years magiging dalaga na rin ito mga kasembreros. Dalaginding na si Baby Kiona, tapos English speaking. So buat ang cute ng dalawang ito, parang kumakanta sila, tapos so parang ganun yung kinakanta nila mga kasembreros, no? So this was uploaded kagabi, tapos nga si Baby Kiona. So ang bilis, no, bilis ang panahon talaga mga kasos kapag bata. Ilang kembot na lang ay parang magiging malaki na sila. So ito yung sabi ni lola nila na ni Mami Min na wag mo na sana kayong lumaki na mabilis, no? Don't grow too fast, no? Sabi niya ganoon mga kasembreros. And then ito, so yung dito yung TCL, no, ay pinost ng Catherine Bernardo official fan page yung endorsement 2 hours ago, yung endorsement ni Ma'am Catherine mga kasembreros na TCL. Experience the ultimate in fabric care with the TCL Wash Pro series. Smart, powerful, and gentle, everything your clothes deserve. Fabric care that works beautifully for every home. Hashtag TCL Wash Pro series, hashtag TCL Smart Clean, hashtag TCL Supreme Care, hashtag TCL Inspire Greatness, hashtag TCL Philippines. Tapos, binasak talaga lahat, no? Tapos yung Catherine dito ay yung picture niya, tapos yung mga fabric care na mga washing machine mga kasembreros. So, Wash Pro series. So, naka-brown si attorney, at saka naka-white yung kanyang parang loose na pantalon mga kasembreros. So, ayun po. And then ito, sige, last hindi. So, ito muna mga kasembreros, no? Pinost ito ng isang Kathleen admin din po mga kasembreros, no? Ang picture ni attorney na sobrang ganda, na sobrang Latina mga kasembreros. So, medyo mahaba-haba pa yung hair niya dito kasi ngayon ay medyo short hair. Si Phenomenal Box Office Cinema Queen. This was posted by Ryan Magayaga. Catherine Bernardo, so beautiful. So, medyo throwback ito na picture niya mga kasembreros, no? Pero sobrang Latina ni attorney dito. And then, ito, so sige, last item natin ito mga kasembreros, no? Si Alden 6 hours ago, na-feature siya sa kami or kami.com.ph mga kasembreros. So, sabi niya dito na ibinunyag ni Alden Richards na hindi award at hindi rin pelikulang totoong highlight ng kanyang 15 years na career sa showbiz mga kasembreros. So, details in comments. So, yun, maaring malaking factor ang pelikula, ang awards, ang movies, ang project, rin purpose, no, na ginagamit nga niya ngayon sa kanyang advocacy at platform mga kasembreros ng kanyang totoong purpose. Kasi sobrang blessed na siya financially, no? Sa kasikatan, oo, yes na yes mga kasembreros. Pero kung kaya ngayon ay after na lang siya dun sa purpose at saka mga advocacies na pwede niyang tulungan and so on mga kasembreros sa kanyang showbiz career at saka ginagamit niyang kanyang kasikatan for that particular purpose. And then ito, sige, yun lang mga kasembreros sa ating Kathleen items. Pero abang-abang pa kayo ha, kasi meron pa tayo mga items for today or isang vlog for today. So, ngayon po ay December 2, 2025. Tuesday na po mga kasembreros, na Blessed Tuesday po sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakailang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of Christ, sobrang relatable ito mga kasembreros ha. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Makapitong Beses. Bakit kaya? Luke 17 verses 3 to 4, take heed to yourselves, na makinig daw tayo. If your brother sins against you, rebuke him. Pagalitan daw siya or i-correct.
And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, 7 beses daw, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Ito mga kasembreros, kung titingnan natin yung scenario, parang uto-uto, no? Kasi kunwari, yung ating kapatid, ayan, nagkasala sa atin ng 7 beses, tapos 7 beses din siya bumalik sa atin, tapos sinasabing, tatawarin mo ako, nagsisisi na ako, no? Tapos patatawarin mo rin siya mga kasembreros ng 7 times. So, pero ang literal dito, ang lalim or reading beyond the lines mga kasembreros, hindi po 7 times lang na dapat tayo ay magpatawad, okay? Hindi rin 300 times, hindi rin 400 times, hindi lang 1,000 times mga kasembreros, no? Lifetime yung pagpapatawad natin, okay? Kasi kapag tayo ay hindi nagpatawad, hindi rin po tayo patatawarin mga kasembreros. Kasi alam nyo po, bilang tao, tayo ay natural na talaga sa atin yung magkamali, magkasala, no, ma-failure, hindi maging successful, may pagkukulang, may disappointment. So lahat tayo, kung mga pa may flaws tayo mga kasembreros, we are imperfect. Hindi tayo impeccable mga kasembreros, or hindi tayo blameless. Kasi nga may kasalanan tayo mga kasembreros, and nagkakasala tayo araw-araw, nagkakamali tayo araw-araw mga kasembreros. So kapag tayo po ay kunwari, di ba, nagkasala tayong araw, di ba, nananalangin tayo sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan ng araw, no? Bago matulog, no, nananalangin tayo. We ask God for forgiveness. Tapos, kung tayo po ay nananalangin araw-araw, tapos humingi ng kapatawaran sa Panginoon araw-araw, tapos yung ating kapatid, yung ating best friend, o kung sino man dyan, mga kasembreros na humingi sa atin ng patawad, hindi natin pinatawad, so useless yung ating paghingi ng tawad sa Panginoon, mga kasembreros. Kasi nga, tayo rin mismo ay hindi nagpatawad. Kasi, di ba, pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin, mga kasembreros. So, ganun kasimple at ganun kadali na intindihin, mga kasembreros, ang prinsipyo ng Biblia or ang turo ng Panginoon, mga kasembreros, which is applicable. Kasi imagine natin, mahirap mamuhay sa isang tahanan sa loob ng bahay, no? Na hindi nagkikibuan, di ba? Kunwari, parang tahimik lang, pero hindi na pala nagkikibuan, hindi na pala nag-uusap kasi may hidwaan at saka may lihim na galit sa bawat isa kasi hindi nagpatawaran, mga kasembreros. So mahirap kaya yon, para kang patay na buhay, mga kasembreros, kasi kung hindi kayo nagkikibuan, nasa isang bubong lang kayo, hindi kayo nagkikibuan, so parang wala ring purpose o wala ring sense, mga kasembreros, no? Ba't pa kayo nagsama sa isang bahay kung hindi naman pala kayo magkikibuan at mag-uusap, di ba? So nagsama nga tayo, no, yung ating pamilya sa loob ng tahanan, para maging masaya, para maging united, no, para mag-usap, mag-communicate, mga kasembreros. Pero kapag ganun din naman ang nangyayari na hindi ka nagkikibuan, so kung kaya ang iba ay nagbubukod na lang ng kanilang pumapatirahan, mga kasembreros, kung kaya nila, mga kasembreros, especially yung mga nagtatrabaho na ng mga anak or asawa, mga kasembreros, which is hindi ideal, no? Kapag hindi ka pa naman married, kung ikaw ay anak tapos hindi ka pa kinasal o wala kang partner at saka kailangan mo ring pa nasa loob ng tahan. Alam niyo po, dito ko talaga ni-realize kasi ako, di ba, matagal akong nagtrabaho sa Maynila, no? Tapos syempre, nung wala akong kasama, umuupa lang ako ng boarding house doon. Ikaw pa magluluto, no? Talagang ako ay mostly nagbumibili ako sa karinderya. So mahirap, no? Kasi dito talagang ramdam mo na may nanay ka nagluluto, no? Kakain ka na lang tapos ikaw nagtatrabaho sa loob ng bahay. So kung maisingit ko lang yung kadakilaan at kabutihan ng Panginoon, mga kasembreros, sa aking buhay na ako po ay nasa loob lang ng bahay nagtatrabaho. Kasi dati talagang babiyahe ka, iba yung nature kapag babiyahe ka pa. Kapag bibihis ka pa, maliligo ka araw-araw, yung magre-ready ka ba na pupunta sa opisina o pupunta sa trabaho, kaysa sa bahay ka lang na kahit na wala kang ligo ng 2 araw at saka hindi ka magbihis ng isang araw, ay pupwede mga kasembreros, no? Kasi nga voice over at saka yun, konting vlog, trivia, kaalaman, English vocabulary, and so on. So anything under the sun about learning and fun, mga kasembreros. So yun po siya, no? So talagang grabe, no? Napakabuti ng Panginoon na binigyan niya tayo ng skill, binigyan niya ako ng talino, binigyan niya ako ng kumbaga pa ng talento, mga kasembreros, no, na kahit saan ay pwede magtrabaho. So glory to God. So ang verse na ito, no, Luke 17 verses 3 to 4, mga kasembreros, ay nag-emphasize
ng virtue, ng katotohanan, at saka ng lalim ng forgiveness mga kasambreros at repentance. Kaya ang forgiveness ay ang pagpapatawad at saka yung pagsisisi no repentance sa mga kasombrero sa ating kasalanan. Jesus implores us to comfort those who have wronged us, urging us to address these conflicts with a compassionate and forgiving heart. So, yung conflicts kasi na ito, although mahirap talaga siya mga kasombrero, na isa sa pinakamahirap gawin sa buhay ay yung magpatawad ka no sa mga taong nagkasala sa iyo mga kasombrero. It's really requiring or needing deep faith or matatag na pananampalataya sa Panginoon at close relationship sa Panginoon mga kasambreros. And alam natin yung kwento ni Erica Kirk no, na asawang ni Charlie Kirk mga kasambreros, na isa sa pinakasikat na personalities at saka Christians mga kasambreros sa buong mundo na nagpatawad no. Yung siya Kuya Jerry no, na Christian din po, na nabangga yung kanilang van, tapos pinatawad niya yung nakabangga, tapos kasi namatay yung siya lang yung survivor, si Kuya Jerry Tuazon, na in-interview ni Tony Gonzaga mga kasambreros, na asawa niya patay, yung anak niya na 8 years old patay, pati yung hipag niya patay, so parang 6 yata yung namatay, tapos siya lang yung nakaligtas mga kasambreros. So pinatawad niya. Friends, so dito natin nakikita na masakit no, kasi ang magpatawad ka ng pinatay yung pamilya mo, asawa mo, it really needs faith na sobrang tatag, sobrang lakas at sobrang lalim sa Panginoon mga kasambreros. So bihira ang mga ganon, kasi kapag normal lang na tao yun, naku po, hindi po makakaya magpatawad ng ganon-ganon lang mga kasambreros, na sariwa pa no? Yung kay Erica Kirk, talagang sariwa pa yung pagkamatay ng kanyang asawa, pero pinatawad niya yung pumatay at bumaril sa kanyang asawa mga kasambreros, si Charlie Kirk. So grabe no, so may isip natin, sila nga pinatay yung kanilang mga yung kanilang mga pamilya, yung kanilang asawa, yung kanilang anak, pero nagpatawad sila. Pero si Lord Jesus Christ no, He is the greatest example no, na pinatawad niya yung kanyang yung kanyang mga yung mga Romano, yung mga kalaban no, na nagpako sa kanya, nagsampal sa kanya at nagpakanulo sa kanya mga kasambreros, so to the point of death. So and even yung yung si Dimas at saka si Stas mga kasambreros no, na magnanakaw sa kanyang kanan ay kanyang pinatawad mga kasambreros. So dito natin makita na and alam ko marami pang mga istorya sa buong mundo ng may malalim na pananampalataya at relasyon sa Panginoon na nagpatawad sila sa mga taong nagkasala sa kanilang mga kasambreros. And tayo rin sa ating buhay, we have to kung gawin nating lifestyle din yung pagpapatawad mga kasambreros. So iba naman kasi yung justice no, kunwari nilalamangan ka na talaga, tapos parati kang ninanakawan for example, tapos ay pinapatawad mo pa rin. So, maaari mo silang patawarin, pero kailangan naman managot sa batas, no? Parang ganun ba mga kasambreros? So, batas ng tao, mga kasambreros, kunwari, nagnakaw sila or pumatay sila. So, kagaya ng kay Kuya Jerry ba, pinatawad niya yung sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sa kanyang buhay, pinatawad niya mismo sa kanyang sarili yung nakabangga dun sa van. Tapos ay pinanagot lang sa batas mga kasambreros. So, justice at saka forgiveness yung nangiral. So, ganun po siya mga kasos. Kasi maiba naman na nakulong na nga sila, tapos hindi pa sila pinatawad nung pinagkasalaan nila mga kasambreros. So, yun, talagang napakaganda. At saka, yung ugali kasi na mapagpatawad, it's really a blessing sa Panginoon mga kasambreros. So, the relevance of these teachings in today's world cannot be overstated. In a society marked by conflicts and misunderstanding, the call to forgive holds immense significance. Forgiveness has the power to heal wounds, mend broken relationships, and foster reconciliation on personal, communal, and even global levels. Conversely, harboring grudges can lead to bitterness and division, while choosing forgiveness paves the way for peace and unity. So, yun nga, kapag hindi ka nagpatawad, ay nauuwi ito sa talaga, bitterness at saka division, kung mga papagkabahagi mga kasambreros, especially ng family. Kasi kapag hindi nagpatawaran, kunwari magkapatid, hindi nagpatawaran, so ang nanay at saka yung magulang ay kapag pumagitna sila, parang wala silang so kailangan may kampihan. So talagang magulo mga kasambreros no, kapag walang forgiveness sa loob ng tahanan talaga. Kung kaya it's really important to the highest level
ang pagpapatawad sa bawat isa, kasi dito talaga nahuhubog at nag-develop din ang magandang relasyon sa bawat isa. So especially ang love, no, kapag na-instill, kapag pinalaki natin yung ating mga anak sa pag-ibig ng Panginoon, ay hindi po malabo talaga na yung relationship nila, yung pananampalataya nila ay magiging malalim, and forgiveness is just one part ng kanilang routine sa buhay. So parang natural na lang ba na magpapatawad tayo mga kasambreros. So ako, meron akong kwento na ako talagang pinahiya at saka binastos sa harapan ng maraming tao, pero pinatawad ko siya mga kasas without any hesitation. So ganun po siya. Pero yun lang, no, nagulat din ako na parang 3 buwan, 6 na buwan lang ay namatay yung ng alipusta sa akin mga kasambreros. Nakakalungkot. Pero yun nga, ang Diyos natin ay talagang Diyos ng hustisya at katarungan. Wala akong grudge talaga sa kanya at that time, no, kasi lasing siya. Tapos yung anak niya ini-invite namin sa church, no, ganun mga kasambreros. So hindi na ako umimik at that time. Sumasagot ako ng maayos, malumanay, kasi nga lasing siya, naiintindihan ko. Tapos pinapalis ako, pero hinaharangan niya pa rin ako. So parang ganun ba, although hindi ako physically affected at that time, muntik na mga kasambreros, pero yun, yung emotional, yung parang yung mga verbal abuse ay nandun mga kasas. Pero never ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. And yun, parang 4 months lang or 6 months yata, yung anak niya ay pumunta sa akin. Sabi niya, kinamusta ko yung tatay niya. Hindi niya agad sinabi na patay na pala yung tatay niya na yun na nang alipusta sa akin. Pero yun, sabi niya ay patay na po si Papa. Sabi ko, ha? At sobrang gulat ko ng mga kasambreros, no? Sinabi sa anak niya na, sabi ko, wala akong tanim ng hindi ako tanim na masama ng loob sa tatay mo. So on, pinatawad ko na siya matagal pa. At on that particular scenario, pinatawad ko siya, no? Kahit na ganun ang ginawa niya sa akin. Pero yun, umiyak yung anak niya. Sabi ko, dito natin makita na sobrang ikli ng buhay, no? Kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. So yun siya mga kasambreros. So alam ko marami pa sa buong mundo ang may gantong istorya mga kasambreros. So sa ating buhay sa tahanan, sa bahay, kailangan gawin din natin ito at i-practice mga kasambreros. No, hindi lang siya makapitong beses ha, kundi every single sin at saka every single time na yung atin pong nagkasala sa atin, kapatid, asawa, anak, magulang, best friend, and so on, ay patawarin po natin. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Espiritu ng pagpapatawad sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamaras, and paalam po. I love you.